Ang Amerika ay handa nang lumusob sa China. Ang kanilang mga fighter jets at iba pang mga sasakyang pandigma ay nakumpleto na nila. At ang mga sundalong Amerikano ay handang-handa na sa posibleng malaking digmaan na mangyayari. Alam naman natin na mainit ang hidwaan ngayon sa pagitan ng China at Pilipinas. At hindi magtatagal ay mas lalo pa itong lumala dahil ang bansang China ay hindi sumusunod sa international na batas. At ang masaklap pa dito, ang China ay palaging gumagawa ng kasinungalingan sa Pilipinas. Katulad na lang ng pagsabog ng isang bangka ng mga mangingisda noong mga nakaraang araw malapit sa Baho de Masinloc na di umano'y tinulungan ng mga Chinese Coast Guard ang mga mangingisda na nalapnos ang katawan dahil sa lakas ng pagsabog ng makina ng bangka. Agad itong ibinalita sa media ng China na tinulungan di umano ng Chinese Coast Guard ang dalawang Filipino na nasabugan sa gitna ng karagatan dahil wala di umanong rumiskyu sa kanila ng mga Filipino. Pero ang totoo talagang nangyari ay hinarang ang mga barko ng Philippine Coast Guard na tutulong sana sa mga nasabugang mangingisda. At walang ibang ginawa ang China kundi panoorin lamang ang mga mangingisdang Filipino habang unti-unting lumulubog ang kanilang bangka. Inabot din ng 2 oras bago tuluyang na-rescue ang mga mangingisdang Filipino dahil sa mahabang negosasyon na ginawa ng mga Philippine Coast Guard sa mga Chinese Coast Guard na humarang sa naturang rescue operation. Hindi ito nagustuhan ng Estados Unidos dahil nalalaman na nila ngayon ang tunay na nangyayari sa karagatan ng West Philippine Sea dahil nandito na sila sa Pilipinas. Alam naman natin noon pa na ang China ay isang sinungaling at traidor na bansa na walang ibang gawain kundi mangangkin ng hindi sa kanila. At ngayon dahil hindi ito nagustuhan ng Estados Unidos, ang ipinakita ng China sa mga naaksidenteng mga mangingisdang Filipino sa gitna ng karagatan ay mas lalo pa silang binigyan ng nakakakilabot na babala dahil kung magpapatuloy pa rin ang mga ganitong gawain ng China sa mga kalapit bansa nito ay lulusubin na nila ang Beijing at gagawin nila itong impyerno. Ang Estados Unidos ay handang-handa na sa digmaang ito at hinihintay na lang nila na may masaktan na mga kaalyadong bansa ng Amerika upang tuluyan na nilang bombahin ang China. Ang galit ng Amerika sa China ay mas dumubli pa ngayon dahil ito sa kabi-kabilang banta at pananakit sa mga kaalyadong bansa ng US at dahil na rin sa sinisira ng China ang kapayapaan sa rehiyon ng Indo-Pacific na siyang tanging daanan sa international na kalakalan sa mundo. At ayaw ng Amerika na maghari-harian ang China sa mga lugar na ito dahil ito lang ang tanging nagbibigay ng rota sa mga saksakyang pandagat upang maghatid ng kanilang mga ikinakalakal sa ibang mga bansa. Ang bansang Taiwan na noon pa man ay gusto ng sakupin ng China at ibalik ito sa dati niyang nasasakupan ay hindi nito kayang lusubin basta-basta dahil hinaharangan ito ng puwersa ng Estados Unidos ngayon. Sa kabilang banda, sa isang kamakailang talumpati sa media, si General Michael Minihan, commander ng Air Mobility Command, ay nagbigay diin sa kahandaan at pangako ng mga tropang US sa harap ng lumalaking geopolitical na mga hamon. Binigyang diin ni Minihan na handa na ang militar ng US na tumugon ng mabilis at tiyak sa anumang banta ng China laban sa mga inalipustang mga bansa katulad ng Pilipinas at Taiwan. Ayon kay Mike Minihan, ang ating mga sundalo, airmen, sailors at marines ay sinanay na ng maayos at handang lumaban ngayong araw kung kinakailangan. Ang seguridad ng aming mga kaalyado at ang katatagan ng rehiyon ang aming mga pangunahing prioridad ngayon. Ang deklarasyon na ito ay dumating habang ang militar ng US ay patuloy na nagsasagawa ng malawak na pagsasanay sa rehiyon ng Asia-Pacific. Ang mga pagsasanay na ito ay idinisenyo upang mapahusay ang kahandaan at interoperability ng mga puwersang Amerikano at ng kanilang mga kaalyado. Ayon sa isang military analyst, ang pahayag ni General Minihan ay isang malinaw na senyales sa parehong mga kaalyado at mga kalaban na ang Estados Unidos ay ganap na nakatuon sa pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Ang kahandaan ng mga puwersa ng US ay nagsisilbing pagpigil sa mga potensyal na agresor at mga masasamang plano ng China sa mga kalapit na bansa nito. Ang mga sundalo ng US ay nakikilahok sa mahigpit na mga programa sa pagsasanay sa mga nakalipas na buwan na ginagaya ang iba't ibang mga sitwasyon ng labanan
upang matiyak na sila ay handa para sa anumang sitwasyon. Kabilang dito ang magkasanib na pagsasanay sa mga kaalyadong puwersa mula sa Japan, Australia at Pilipinas na naglalayong palakasin ang mga pakikipagsosyo sa pagtatanggol sa rehiyon. Ayon naman sa mga sundalong Amerikano, nagsasanay kami ng husto araw-araw para maging handa sa anumang misyon. Naiintindihan namin ang kahalagahan ng aming tungkulin sa pagpapanatili ng kapayapaan at handa kaming gawin ang anumang kinakailangang tulong upang maprotektahan ang aming bansa at ang aming mga kaalyado. Ang US Navy at Air Force ay tumaas din ang kanilang presensya sa rehiyon na nagsasagawa ng kalayaan sa mga operasyon ng nabigasyon at mga patrol upang palakasin ang mga internasyonal na batas at pamantayan. Ang mga operasyong ito ay nagpapakita ng pangako ng US sa pagtiyak ng bukas at ligtas na mga daanan sa karagatan ng Indo-Pacific na mahalaga para sa pandaigdigang kalakalan at katatagan. Ayon naman sa mga war expert, ang estratehikong pagpoposisyon ng mga puwersa ng US at ang kanilang kahandaang tumugon ay mahalaga sa pagpigil sa anumang agresibong aksyon ng China. Hindi papahintulutan ng Estados Unidos ang anumang mga pagtatangka na gawing destabilize ang rehiyon. Habang patuloy na umuusok ang mga tensyon sa Asia-Pacific, ang kahandaan at pagpapasya ng mga puwersa ng US ay nananatiling pundasyon ng seguridad sa rehiyon. Binibigyang diin ng deklarasyon ni General Minihan ang hindi natitinag na pangako ng Estados Unidos na ipagtanggol ang mga interes nito at itaguyod ang kapayapaan sa harap ng mga potensyal na salungatan. Ang salungatan sa pagitan ng China at Estados Unidos ay nabuo sa loob ng ilang taon na may mga pangunahing isyu kabilang ang mga alitan sa kalakalan, postura ng militar sa South China Sea at mga pagkakaiba sa ideolohiya. Ngayon, ang mga tensyon na ito ay sumiklab sa bukas na tunggalian. Samantala, ginawa ni Pangulong Xi Jinping ng China ang anunsyo kamakailan na binanggit ang patuloy na presensyang militar ng Amerika sa rehiyon ng Asia-Pacific at ang diumano'y pakikialam sa mga panloob na gawain ng China bilang pangunahing dahilan ng deklarasyon ng posibleng digmaan ngayong taon. Ayon sa Pangulo ng China, patuloy na sinisira ng Estados Unidos ang soberanya at seguridad ng China. Hindi na natin matitiis ang mga agresibong pagkilos na ito. Ang mga mamamayang Chino ay nagkakaisa sa aming pasya na ipagtanggol ang ating bansa at ang ating pamumuhay at tutugon tayo sa anumang banta ng buong lakas ng ating militar. Kasunod ng deklarasyon na ito, pinakilos ng dalawang bansa ang kanilang sandatahang lakas. Ang Estados Unidos ay nanawagan para sa isang emergency na pagpupulong ng mga kaalyado ng NATO habang ang China ay humingi ng suporta mula sa mga rehiyonal na kasosyo nito kabilang ang Russia at North Korea. Ang salungatan na ito ay maaaring magkaroon ng malaking kahihinatnan hindi lamang para sa dalawang bansang kasangkot kundi para sa buong mundo. Parehong nagtataglay ng makabuluhang kakayahan sa militar ang Estados Unidos at China kabilang ang mga nuclear arsenals na kayang sumira sa malaking parte ng bansa. At sa mga panahong ito ay maraming tao ang magbubuwis ng kanilang buhay dahil lamang sa maling layunin. Kung sakaling magkaroon nga ng digmaan sa pagitan ng Amerika at China o di kaya sa Pilipinas at China, ay wala tayong ibang magagawa kundi lumaban at harapin ang bagong hamon na ito kaysa ibigay natin sa China ang ating mga soberanya na marami ng mga Filipino ang nagbuwis ng kanilang buhay upang mapunta ito sa Pilipinas. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa inyong lahat at mabuhay po kayo.